Alam mo ba na ang paninilaw ng mga ngipin mo ay hindi lang dahil sa kape o sa maling pagsisipilyo? Isa itong senyales na may ipinapahiwatig ang katawan mo, isang metabolic na palatandaan na hindi basta-basta natutukoy kahit sa karaniwang dental check-up. At ito ang hindi madalas sinasabi sa'yo. Ang mga whitening strips na nabibili mo sa botika ay hindi talaga tinutugunan ang ugat ng problema. Pansamantala lang ang epekto nila. Sa paglipas ng panahon, maaari pa nilang gawing mas mahina, mas purus, mas sensitibo, at mas madaling mantsahan ang iyong mga ngipin. Para kang umiikot sa isang walang katapusang siklo, bili ng bili buwan-buwan, umaasang ito na ang solusyon. Ang pinakanakakainis, paulit-ulit mong pinapaputi ang ngipin mo, gumagastos ng daan o kahit $1,000, pero bumabalik pa rin ang paninilaw makalipas lang ang ilang linggo. Bakit nga ba? Dahil ang tinutugunan mo ay ang nakikitang sintomas, ang mantsa sa ibabaw, hindi ang tunay na pinagmumulan ng problema na tahimik na nangyayari sa loob ng katawan mo. Pag-isipan mo ito sandali. Kung talagang purely cosmetic lang ang issue ng ngipin mo, dapat sana ay permanenteng solusyon ang professional whitening. Pero hindi ganoon ang nangyayari. Bumabalik ang dilaw na kulay, bumabalik ang mga mancha, at sa bawat whitening session, mas nagiging sensitibo, mas marupok, at mas madaling masira ang mga ngipin mo. Ako si Dr. Luz, isang doktor na dalubhasa sa integrative medicine, may 25 taong karanasan sa pagtulong sa mga tao na mas maintindihan ang mga senyales na ibinibigay ng kanilang katawan. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang isang perspektibong maaaring magbago kung paano mo tinitingnan ang paninilaw ng iyong mga ngipin. Hindi lang ito simpleng cosmetic concern. Maaari itong konektado sa metabolismo mo. Napapansin mo ba na mas naninilaw ang mga ngipin mo lalo na malapit sa gilagid? Dumudugo ba ang gilagid mo kapag nagsisipilyo o nagfa-floss ka? Nagigising ka ba tuwing umaga na tuyong-tuyo ang bibig mo? May bad breath ka ba na hindi nawawala kahit gaano ka kadalas magsipilyo? Kung oo ang sagot mo sa kahit isa lang sa mga tanong na ito, posibleng may mas malalim na pinanggagalingan ang mga sintomas na iyan. Isipin mo kung posible ang natural na pagpapaputi ng ngipin nang hindi sinisira ang enamel. Yung paggising mo sa umaga na presko ang hininga mo, kulay rosas at healthy ang gilagid, at ang mga ngipin mo ay nananatiling maputi nang hindi umaasa sa matapang na kemikal. Parang imposible pakinggan, hindi ba? Pero may mga pag-aaral na nagpapakita na may koneksyon talaga ang kalusugan ng bibig sa kabuuang kalusugan ng katawan. Ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit may mga pagkakataon na ang mantsa ay nagsisimula mula sa loob, kung paano maaaring maapektuhan ng kalagayan ng atay at bituka ang kondisyon ng iyong bibig, at kung bakit mahalagang tingnan ang mas malawak na larawan pagdating sa oral health. May kinalaman din dito ang laway mo? O ang simpleng laway? Dahil ito ang tumutulong mag-regulate ng pH sa bibig at nakaaapekto kung gaano kadaling kumapit ang mantsa sa enamel. Kaya manatili ka lang at pagnilayan ang impormasyong ito dahil ang pag-unawa sa koneksyon ng bibig at katawan ay maaaring makatulong sa iyo na makagawa ng mas matalinong desisyon pagdating sa iyong dental care. Hindi ito tungkol sa mabilisang solusyon kundi sa pag-aalaga sa kalusugan mo sa mas pangmatagalang paraan. Tinuruan tayo na isipin na ang paninilaw ng ngipin ay purely aesthetic na problema. Kaya ano ang ginagawa natin? Dinidiinan natin ang pagsisipilyo, gumagamit ng mas matapang na whitening products, at umaasa na mas mabilis ang resulta. Pero kadalasan, ang nangyayari lang ay unti-unting numinipis ang enamel, ang natural na proteksyon ng ngipin, kaya mas nagiging sensitibo at mas madaling madamage ang mga ito. Ito ang mahalagang katotohanan. Ang mga ngipin ay may natural na porosity. Isipin mo sila na parang matigas na espongha. Sa labas, mukhang solid at makinis, pero sa loob, may maliliit na microscopic na butas.
Ang mga butas na ito ay maaaring sumipsip ng likido at kulay. Kapag may nakapasok na stain sa loob, hindi ito basta-basta natatanggal. At ito ang kritikal na punto. Ang enamel mo ay naaapektuhan ng pH level ng laway mo. At ang pH ng laway ay konektado sa pangkalahatang kalagayan ng iyong katawan, kabilang ang digestive system at metabolic balance. Hindi ito madalas na pag-uusapan, pero mahalagang maintindihan na ang kalusugan ng bibig ay hindi hiwalay sa kalusugan ng buong katawan. Ginagarantiya ko na ngayon lang maririnig ng karamihan sa inyo ang impormasyong ito. Kapag nagiging acidic ang laway mo, mas madaling kumapit ang mga mantsa, mas mabilis humina ang enamel, at ang pagpapaputi ng ngipin ay nagiging panandalian lang ang epekto. Sa loob ng 25 taon kong pagtatrabaho kasama ang mga pasyente, paulit-ulit kong nakita ang parehong mga internal na dahilan na bihirang banggitin ng mga dentista kapag usapan na ang paninilaw ng ngipin. Kabilang sa mga pinakakaraniwang salarin ang acid reflux, kahit pa iyong tinatawag na silent reflux, na hindi mo man lang nararamdaman. Mayroon ding liver congestion, intestinal dysbiosis, kakulangan sa mahahalagang mineral, chronic dehydration at mataas na antas ng pamamaga sa katawan. Maaari kang magpatuloy sa pagpapaputi ng iyong mga ngipin pero maninilaw at maninilaw pa rin sila dahil hindi lang ito simpleng mantsa sa ibabaw, isa itong biochemical imbalance. Bago ako magpatuloy, may maliit lang akong pakiusap na napakalaki ng kahulugan para sa akin. Kung nakakatulong sa'yo ang ganitong uri ng nilalaman, maaari mo bang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel na Dr. Luz? Malaking bagay ang suporta mo para maipagpatuloy ang pagbabahagi ng makabuluhan at mapagkakatiwalaang impormasyon. Ngayon, ikukwento ko sa iyo ang tungkol kay Gabriela, isang 52 anyos na pasyente na dumating sa aking klinika 8 buwan na ang nakalipas. Halos maiyak siya sa hiya at frustrasyon. Sinabi niya sa akin, Dr. Luz, gumastos na ako ng libu-libong piso sa professional dental whitening. Tuwing 6 na buwan, bumabalik ako sa dentista para sa full whitening procedure. Pumuputi at kumikinang ang mga ngipin ko sa loob ng 2 o 3 linggo, minsan 1 buwan kung susuwertehin. Pero pagkatapos noon, nagsisimula na naman silang manilaw. Parang tinatapon ko lang ang pera ko. Ikinuwento rin niya na dumudugo ang gilagid niya tuwing nagsisipilyo o gumagamit ng dental floss. Palagi raw tuyo ang bibig niya, lalo na paggising sa umaga. At may tuloy-tuloy siyang bad breath na hindi niya makontrol kahit gaano pa karaming mouthwash ang gamitin niya. Nasubukan na niya ang halos lahat, whitening toothpaste, espesyal na mga banlaw sa bibig, mamahaling electric toothbrush. Pero wala talagang nagtatagal ang resulta. Sa loob ng 4 na taon, gumastos si Gabriela ng humigit kumulang $600 kada 6 na buwan para sa professional whitening. Ibig sabihin, halos $5,000 na ang kabuuang nagastos niya. At ni minsan, wala itong tumagal ng higit sa ilang linggo. Nahiya na siyang ngumiti sa mga family photos. Iniiwasan niya ang mga social gatherings dahil natatakot siyang mapansin ng iba ang hininga niya kapag may kausap siya ng malapitan. Bumabagsak ang kumpiyansa niya sa sarili. Tinanong ko siya ng isang simpleng tanong na talagang nagpaiisip sa kanya. Gabriela, may problema ka ba sa digestion? Nakakaranas ka ba ng reflux, hyperacidity, kabag o paninigas ng dumi? Tiningnan niya ako na parang ngayon lang niya naisip ang koneksyong iyon. Oo, doktora. Matagal na akong may reflux. Araw-araw akong umiinom ng omeprazole para makontrol ito. Pero ano ang kinalaman ng sikmura ko sa paninilaw ng mga ngipin ko? Maingat kong ipinaliwanag sa kanya na magkakaugnay ang lahat sa loob ng katawan. Ang reflux niya ay nangangahulugang may asido mula sa tiyan na patuloy na umaakyat papunta sa esophagus at hanggang sa bibig. Kahit hindi niya ito laging nararamdaman, maaari itong makaapekto sa kapaligiran ng kanyang bibig at sa kalagayan ng kanyang enamel sa paglipas ng panahon. Dahil doon, tuluyang nababago ang pH ng laway niya at unti-unting humihina ang enamel ng kanyang mga ngipin mula sa loob
araw-araw, nang hindi man lang niya namamalayan. At ang omeprazole na iniinom niya, kahit nakakatulong pansamantala para maibsan ang hapdi ng sikmura, ay maaaring makaapekto sa pagsipsip ng mahahalagang mineral tulad ng calcium at magnesium. Kapag kulang ang mga mineral na ito, mas nagiging mahina ang mga ngipin at mas madali silang kapitan ng mantsa. Iminungkahi ko sa kanya ang isang bagay na ibang-iba sa lahat ng nasubukan na niya. Sa halip na mag-focus muna tayo sa pagpapaputi, unahin nating ayusin ang loob ng katawan mo. Trabahuhin natin ang suporta sa atay, ang pag-aalaga sa bituka, at ang pagbabalanse ng pH ng laway mo. Ayusin natin ang pinagmumulan ng paninilaw, hindi lang ang nakikita sa ibabaw. Tumingin siya sa akin na halatang nalilito pero bukas ang isip at desperado na ring makahanap ng bagong paraan matapos ang ilang taong pagkadismaya. Binigyan ko siya ng isang malinaw at sistematikong 3-step protocol na ibabahagi ko rin sa video na ito. Pagkalipas ng 3 linggo, nag-message siya sa akin na punong-puno ng tuwa. Doktora, ibang-iba ang pakiramdam ng bibig ko. Wala na iyong sobrang tuyong pakiramdam tuwing paggising ko. Hindi na dumudugo ang gilagid ko kapag nagsisipilyo ako. At maniwala ka man o hindi, parang mas pumuti ng kaunti ang mga ngipin ko ng natural, kahit wala akong ginamit na whitening product o kemikal. Pagkalipas ng 2 buwan mula nang simulan niya ang protocol, kitang-kita ang natural na pagkaputi ng kanyang mga ngipin. Hindi dramatic o artipisyal ang dating, pero malinaw ang pagbabago. Sa ika-4 na buwan, bumalik siya sa klinika para sa follow-up. Habang kinakausap niya ako, may luha ng tuwa sa kanyang mga mata. Doktora, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakakangiti ako ng walang hiya sa mga litrato. At ang pinakamaganda sa lahat, alam kong hindi ito panandalian lang, kasi ngayon, naintindihan ko na ang totoong sanhi, hindi lang natin tinakpan ang sintomas. Kaya ano nga ba ang tunay na dahilan? Ganito iyon sa pinakasimpleng paliwanag. Ang enamel ng ngipin mo ay hindi simpleng solid na material. Isa itong kristalinong istruktura na mayaman sa mineral. Kapag sobra ang asido sa bibig, maaaring dahil sa pagkain, reflux, o hindi balanseng digestion, unti-unting humihina ang enamel. Kapag gumamit ka naman ng matapang na kemikal para magpaputi, ang mga ito ay nag-o-oxidize ng mga mantsa at pati ng mga protina sa enamel. Hindi lang nito inaalis ang mantsa, maaari nitong maapektuhan ang mismong istruktura ng ngipin para itong paulit-ulit na pagbe-bleach ng buhok. Oo, pwedeng mas luminaw ang kulay, pero sa loob-loob, nagiging tuyo, marupok, at madaling maputol ang buhok. Ganito rin ang maaaring mangyari sa ngipin kapag sobra ang pagpapaputi nang hindi tinutugunan ang mas malalim na dahilan. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang acidic na kapaligiran sa bibig ay nakapagpapabilis ng enamel erosion. Ipinapakita rin ng research na kapag mahina ang kakayahan ng laway na i-neutralize ang asido, mas tumataas ang posibilidad ng discoloration. Ang hindi balanseng kalagayan ng bituka ay maaari ring makaapekto sa oral microbiome na madalas nakikita sa madaling pagdurugo ng gilagid at paulit-ulit na bad breath. Kapag kulang sa mineral ang katawan, humihina rin ang natural na proseso ng remineralization ng enamel. Oo, maaaring magmukhang mas maputi ang mga ngipin gamit ang whitening strips o kemikal, pero pansamantala lang ito. At sa ilang kaso, maaari pa nitong gawing mas sensitibo at mas marupok ang mga ngipin sa paglipas ng panahon. Sa pananaw ng negosyo, tila maganda ang modelong ito. Kasi babalik at babalik ang tao para magpa-whitening ulit kapag bumalik ang paninilaw. Pero kung iisipin, napapaloob ka sa isang cycle. Magpapaputi, magiging sensitibo at mas madaling manilaw, tapos magpapaputi ulit. Hindi ito pang matagalang pangangalaga sa kalusugan, kundi paulit-ulit na pansamantalang solusyon. Ngayon, ano ang maaari mong gawin? Ibabahagi ko sa iyo ang isang natural na 3-step protocol na nakatuon sa ugat ng problema.
Isang paraan na inuuna ang balanse ng katawan at kalusugan ng bibig, hindi lang ang kulay na nakikita sa salamin. Hakbang numero 1, baking soda at dekalidad na activated charcoal. Gagawin mo ito isang beses lang sa isang linggo, hindi hihigit doon. At ipapaliwanag ko ng malinaw kung bakit epektibo ang kombinasyong ito kapag tama ang paggamit. Ang baking soda ay tinatawag na alkaline buffer. Ano ang ibig sabihin nito? Natural nitong nane-neutralize ang mga asido sa bibig nang hindi kinakailangang maging magaspang o nakakasugat sa enamel. Kapag nagpapa-professional cleaning ako sa aking holistic dentist, na ginagawa ko ng disiplinado 2 beses sa isang taon, kada 6 na buwan, gumagamit sila ng baking soda bilang alkaline buffer para tulungan palakasin at protektahan ang enamel kaagad pagkatapos ng cleaning. Iyon pa lang, malaking patunay na kung tama ang paggamit, ligtas at maaasahan ito. Ang activated charcoal naman ay isang makapangyarihang binding agent. Dahil sa istruktura nito, kaya nitong sumipsip ng toxins, mancha, at hindi ka nais-nais na bakterya mula sa ibabaw ng ngipin, nang hindi kinikiskis o kinakamot ang enamel gaya ng ilang komersyal na toothpaste na sobrang abrasive. Kapag tama ang paggamit, hindi ito abrasive. Sa katunayan, mas banayad pa ito kumpara sa karamihan ng whitening toothpaste na araw-araw ginagamit ng maraming tao. Kapag pinagsama ang baking soda at activated charcoal, nabubuo ang isang kombinasyon na tumutulong mag-alis ng naipong surface stains nang hindi gumagamit ng matapang na kemikal o mapanganib na asido at nang hindi pinapahina ang enamel. Hindi nito inaalis ang mga layer ng enamel tulad ng maaaring mangyari sa ilang chemical whitening treatments. Sa halip, sinusuportahan nito ang natural at healthy na pH ng laway habang marahang nililinis ang ngipin. Paano ito gawin ng tama, step by step? Isang beses sa isang linggo, kumuha ng napakaliit na dami ng baking soda, mga 1 kapat ng kutsarita, at kaparehong maliit na dami ng dekalidad na activated charcoal powder. Paghaluin sila sa maliit na plato o sa malinis mong palad. Basain ang toothbrush gamit ang tubig. Isawsaw ito sa pinaghalong baking soda at charcoal. Magsipilyo ng marahan gamit ang maliliit at pabilog na galaw sa loob ng 60 hanggang 90 segundo. Huwag idiin ang sipilyo. Hayaan mong ang timpla ang gumawa ng trabaho. Pagkatapos magsipilyo, banlawan ng mabuti ang bibig gamit ang maligamgam na tubig hanggang sa luminaw ang tubig at wala ng bakas ng itim na residue. Siguraduhing maayos ang pagbanlaw para matanggal lahat ng natitirang charcoal. Ulitin ito 1 beses lang bawat linggo. Huwag sosobra. Kahit banayad ito, ang labis ay maaari pa ring hindi maging maganda. Ang susi ay consistency, 1 beses kada linggo sa loob ng ilang buwan para makakita ng kapansin-pansing resulta ng walang pinsala. Hakbang numero 2, oil pulling gamit ang coconut oil. Maaaring narinig mo na ito dati, pero may tamang paraan at may maling paraan ng paggawa nito. Ang oil pulling ay tumutulong sumalo ng mga fat-soluble toxins sa bibig at laway. Nakakatulong din itong bawasan ang mga pathogenic bacteria dahil ang coconut oil ay may natural na antimicrobial at antibacterial properties. Sinusuportahan nito ang kalusugan ng gilagid at tumutulong magbalanse ng oral microbiome. Tandaan, kapag mas healthy ang gilagid, mas nagmumukhang mas maputi at mas maayos ang mga ngipin. Paano ito gawin? Kumuha ng 1 kutsara ng organic, unrefined coconut oil. Ilagay ito sa bibig. Igalaw ito ng marahan sa loob ng bibig na parang nagmumumog ka ng tubig, pero coconut oil ito, sa loob ng hindi bababa sa 10 minuto. Mas mainam kung aabot ng 20 minuto. Oo, parang mahaba pakinggan, pero sulit ito. Gawin ito 2 o 3 beses sa isang linggo. Huwag araw-arawin dahil ang sobrang dalas ay maaaring hindi rin maging balanse para sa katawan. Pagkatapos mong igalaw ang langis ng hindi bababa sa 10 minuto, iluwa ito. Huwag lulunukin. Pagkatapos ay magmumog ng maligamgam na tubig. Ganoon lang kasimple. Hakbang numero 3,
Suportahan mo ang atay mo, ang bituka mo, at ang pH ng laway mo. Ito ang nawawalang piraso. Kailangan mong tulungan ang natural na pagbalanse ng pH ng laway mo gamit ang mga sumusunod na paraan. Una, kumain ng mas maraming mapapait na pagkain at mapapait na gulay. Ilan sa mga paborito ko ay arugula, artichoke, at ang paglalagay ng katas ng lemon o kalamansi sa tubig. Makakatulong din ang milk thistle, luya, at ang pagwiwisik ng mga halamang gaya ng rosemary, thyme, at basil sa mga protina na kinakain mo. Ang mga ganitong pagkain ay natural na sumusuporta sa digestion at sa balanse ng katawan. Pangalawa, uminom ng apple cider vinegar bago ang pinakamalaking pagkain mo sa araw. Alam kong parang taliwas ito dahil acidic ang suka, pero iba ang epekto nito kapag nasa loob na ng katawan. Maghalo ng 1 kutsara ng apple cider vinegar sa isang baso ng tubig. Inumin ito gamit ang straw para maprotektahan ang iyong ngipin at pagkatapos ay magmumog ng tubig. Nakakatulong ito sa pag-regulate ng pH kapag tama ang paggamit. Pangatlo, uminom ng tubig na mayaman sa mineral. Mahalaga ang papel ng mga mineral dito. Maaari kang pumili ng dekalidad na sparkling mineral water. Pwede ka ring gumawa ng bone broth o bumili mula sa mapagkakatiwalaang brand. Siguraduhin ding nakakakuha ka ng sapat na sea salt na mataas ang kalidad at potassium mula sa pagkain mo. Kapag ginagawa mo ito at mas nagiging alkaline ang laway mo, mas hindi madaling kumapit ang mantsa, mas lumalakas ang enamel at mas natural na pumaputi ang ngipin mula sa loob. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang 16 na pinakamahusay na pagkain na makakatulong magbalanse ng pH ng laway at magpatibay ng enamel ng natural. Ito ang mga pagkain na maaari mong simulang isama sa iyong diet simula bukas. Mga keso mula sa grass-fed na gatas tulad ng cheddar, Swiss, mozzarella, at parmesan. Ang keso ay nakakatulong magpataas ng alkaline na laway at protektahan ng enamel. Hilaw na gatas mula sa grass-fed na hayop na walang dagdag na asukal, na mayaman sa bioavailable calcium. Natural na yogurt na walang idinagdag na asukal at may probiotics. Sugar-free na chewing gum na may xylitol, dahil ang xylitol ay tumutulong pigilan ang bakterya na nagdudulot ng mantsa. Mga malutong na gulay tulad ng celery, carrots, at pipino na natural na nakakatulong maglinis ng ngipin. Buong mansanas at peras, huwag juice, mga mani tulad ng almonds at macadamias, buong itlog kasama ang pula, dekalidad na karne at isda, natural na spring water na mayaman sa mineral, at mga herbal tea na walang asukal. Kapag palagi mong isinama ang mga ito sa iyong pagkain, matutulungan mong tugunan ang problema mula sa pinagmulan. Ngunit kasabay nito, mahalaga ring iwasan ang 21 uri ng pagkain at inumin na nakakasira sa enamel. Regular at diet soda, mga fruit juice kahit pa 100% natural, sports drinks at energy drinks, matamis na kape, kombucha, pinatuyong prutas tulad ng pasas at datiles, gummy candies at matitigas na candy, cookies, potato chips, pretzels, puting tinapay, refined baked products, matatamis na cereal at commercial granola. At iwasan din ang palagiang pag-snack buong araw dahil nakakaapekto ito sa pH ng bibig. Narito ang gusto kong subukan mo sa loob ng susunod na 7 araw. Itigil muna ang paggamit ng chemical whitening products. Gamitin ang baking soda at activated charcoal 1 beses lang. Gawin ang oil pulling kahit 1 beses, mas mabuti kung 2 o 3 beses sa linggong iyon. Uminom ng mineral-rich fluids. Suportahan ang digestion bago kumain gamit ang apple cider vinegar. Isama ang mapapait na pagkain sa iyong mga meal. Sa loob ng 7 araw, hindi mo lang makikita ang kaibahan, mararamdaman mo rin ito. Mas magiging presko ang pakiramdam ng bibig mo, mas magiging healthy ang gilagid mo, at magsisimulang pumuti ang mga ngipin mo ng natural. May isang mahalagang bagay akong gusto mong tandaan. Ang ngiti mo ay hindi lang tungkol sa itsura. Ito ay konektado sa metabolismo mo, sa biology mo, at sumasalamin sa balanse ng buong katawan mo. Hindi mo kailangan ng panibagong pansamantalang solusyon.
Ang kailangan mo ay pag-aalaga mula sa ugat. At dito nagsisimula ang lahat, ngayon mismo. Ngayon mo nalaman na ang paninilaw ng mga ngipin mo ay hindi lang dahil sa kape o sa maling pagsisipilyo. Isa itong senyales na maaaring hindi balanse ang pH ng laway mo, posibleng konektado sa digestion, sa kalagayan ng atay, o sa kakulangan ng mahahalagang mineral sa katawan. Ibinahagi ko sa iyo ang kwento ni Gabriela na tumigil sa paggastos ng $600 kada 6 na buwan para sa mga whitening treatment na hindi naman tumatagal. Sa halip, nakita niya ang natural na pagkaputi ng kanyang mga ngipin nang ayusin niya ang pinagmulan ng problema. Ibinigay ko rin sa iyo ang 3-step protocol. Baking soda at activated charcoal 1 beses sa 1 linggo, oil pulling 2 o 3 beses sa 1 linggo, at pagsuporta sa pH ng laway sa pamamagitan ng tamang pagkain. Ibinahagi ko ang 16 na pinakamahusay na pagkain na maaari mong isama sa iyong diet at ang 21 na mas mabuting iwasan. Pero higit sa lahat, tandaan mo ito. Palaging nakikipag-ugnayan sa iyo ang katawan mo. Ang paninilaw ng ngipin ay hindi simpleng kapintasan, isa itong mensahe. At kapag pinili mong pakinggan ang mensaheng iyon at ayusin ang tunay na dahilan, doon nagsisimulang magbago ang lahat. Ang huli kong payo sa'yo, magsimula ka bukas sa unang hakbang, 1 beses lang ngayong linggo. Pansinin mo kung ano ang mararamdaman ng bibig mo. Pagkatapos, idagdag mo ang pangalawang hakbang at unti-unting isama ang tamang mga pagkain sa iyong pang-araw-araw na routine. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag may consistency. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ibahagi mo ito sa isang taong patuloy na gumagastos sa whitening treatments na hindi naman tumatagal ang epekto. Mag-iwan ka rin ng komento at sabihin mo sa akin, susubukan mo ba ang protocol na ito? Napakasarap sa pakiramdam na malaman na nakaabot ang mensaheng ito sa puso mo. Maraming salamat mula sa puso sa pananatili mo hanggang dulo. Magkikita tayo muli sa susunod. Ingatan mo ang sarili mo at tandaan mo, ang kalusugan mo ay makikita sa bawat bahagi ng katawan mo kasama na ang iyong ngiti. Ako si Dr. Luz at magkita-kita tayo muli sa lalong madaling panahon.